Sa tanawing mapapahamak si Althea ay parang ipo-ipong mabilis na tinawid ni Renz ang pagitan nilang mag-asawa. Kahit pa delikadong siya ang madulas at mabagok ang ulo, bago pa bumagsak sa sahigang katawan ni Althea, ay nagawa ng saluhin ng dalawang nanginginig na bisig ni Renz. Ang katawan nitong ni Isay walang saplot. Ang tanging goal niya ay ang ma-save ito sa tiyak na kapahamakan. Nakahinga silang pareho nang maluwag ng walang napahamak at nasa timing ang pagsalo ni Renz. Hindi alintana ng isang palad niya ay nakahawak sa pagitan ng mga hita ni Althea at ang isa naman ay sa isa nitong malusog na dibdib. Napalunok na ng laway si Renz na mapagtanto yun. Titig na titig pa rin sa mukha ni Althea na mariing nakapikit at mababakas ang sobrang takot sa pagkakadulas. Muntik na, mahal. Anas na bulong ni Renz na biglang nanuyong lalamunan sa kaba. Hindi alintana ni Renz ang pagkakabangga ng hiniliit na paa niya sa gilid ng bathtub. Hindi niya rin pansin at ininda ang sakit na hatid noon. Higit niya pang inalala ay ang kalagayan ni Althea. Are you okay? May masakit ba sa'yo? Halos 1 minutong lumipas bago nagawang idilat ni Althea ang mga mata. Binalot na siya ng sobrang kahihiyan nang dahil sa itsura ngayon. Unang bumungad ay ang mukha ng asawa niya na matamang nakatunghay sa kanyang mukha. Gumalaw ang Adam's apple ni Renz na ilang beses nitong sunod-sunod na napalunok. Bitawan mo ko. Mariing utos niya sa pabulong na paraan, pero hindi yun pinakinggan ni Renz. Base sa posisyon nila ngayon ay gustong-gusto niya posisyon nila. Hindi pa yung napupunan ni Althea dahil malamang kanina pa ito sumisigaw. Inunahan na si Renz ng kakaibang init ng katawan. Siniil na niya ng halikang nangangatan na labi ni Althea na namumula kahit giniginaw. Bitawan mo ko! Ibaba mo ko, Renz! Hindi siya pinakinggan ni Renz sa kabila ng pagpuprotesta niya at patuloy na tulak dito. Anong ginagawa mo sa akin? Walang hiya ka! Lumayo ka! Bastos ka! Binaba ni Renz sa katawan nito pero patulak na sinandal sa padar na salamin. Hinawakan ng 2 kamay ni Althea na patuloy siyang kinakalmot na kung saang bahagi ng katawan niya tumatama. Tinaas niya ito banda sa may ulo niya at dinikit pang katawan sa asawa. Hindi siya pumayag na makawalang asawa. Parasahan mang ginawa niya, hindi yun pinagsisisihan ni Renz, lalo pa noong unti-unti nang kumalma si Althea. Hindi man ito gumaganti sa paghalik na ginagawa niya pero at least hinahayaan na lang itong gawin niyang gusto. Sumasabay lang ito sa agos ng mga halik niya. Ang bango mo naman, mahal. Nawawala na sa katinoang bulong ni Renz na bumaba ng mainit na labi sa leeg ni Althea. Nakakabaliw ka. Uhaw na nagbagong galaw ng katawan ni Althea. Yumakap ang isang binti niya sa isang hita ni Renz na lalong nawala sa sarili. Kung kanina'y nanlalaban siya na layuan siya ng asawa, ngayon tila nadarang na rin siya sa apoy na sinisimula nito. Ipinikit niya ang mga mata at nangunyapit na siya sa leeg ni Renz na patuloy lang sa pagpapainit ng katawan niya na ang buong akala niya'y magkakapulmon niya. Nawaglit ang lahat ng pag-aalala sa isipan ni Althea para itong nilamon at nilipad papalayo upang pagbigyan lang ang hiling ng katawan niya ngayon na hindi na magagawang maawat at pigilan sa kung anong nais nitong mangyari. Sige pa, Renz. Lunuyin mo pang sarili ko sa kawalan, tanggalan mo ko ng wisyo. Parang alipin na sinunod ni Renz ang hiling ng asawa. Walang hirap na binuhat ang katawan ni Althea na basang-basa pa rin at may bula. Hindi alintana kung mabasa rin ang suot na damit. Nilukob ng excitement ang buong katawan niya. Walang pakundangang sumaludo na doon ang pagkalalaki niyang sabik na sabik sa asawa. Your wish is my command, Althea. Natagpuan na lang ni Althea ang sarili na nasa ibabaw na sila ng kama ni Renz. Oh my God, Lawrence! Naguhumiyaw ang isipan ni Althea na itigil ang kahibangang iyon. Pero ang katawan niyang traidor ay gustong ginagawa ni Renz ay ayaw magpaawat. Sa halip ay lumiyad-liyad pa ito at sinasabayan ng mapang-akit na halinghing. Ayaw magpapigil kahit na alam niyang mali ang lahat ng ito dahil sa napipintong annulment. Kanino ka lang, Althea? Sa'yo lang ako, mahal. Sa'yo lang ako. Hindi matandaan ni Althea kung gaano katagal nakaulayaw niya ang katawan ni Renz sa kama. Pero huli niyang naalalay ang pagbagsak nito sa tabi niya pagkatapos ng ilang pang rounds. Hingal na hingal, pagod na pagod, ganun pa man, ay nagawa pa nitong yumakap sa kanya ng mahigpit at sabihin ang katagang hindi niya alam kung tunay ba o bahagi lang ng malikot na imahinasyon niya. Huwag na nating ituloy ngayon ang proseso ng annulment natin, Althea.
Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba? Bigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon na ayusin at maging mabuting asawa sa'yo. Wika nitong mahigpit ang yakap sa kanya at nagsusumiksik sa leeg niya. Ano sa tingin mo? Mapagbibigyan mo ba ako, mahal? Sa sobrang antok at pagod, kahit nabasa pang buhok ay hindi na nagawa pang sagutin yun ni Althea. Sumara ng talukap ng mga mata niya at yun ang huling naalala niyang nangyari. Kinabukasan pagising ni Althea ay gusto niyang isiping panaginip lang ang lahat na nangyari. Pero hindi. Magulo ang silid niya. Naroon pa rin sa sahig ang mga saplot ni hinubad niya bago maligo sa banyo. At ang patunay pa na totoo ang mga naganap ay ang napakarami niyang love mark sa leeg na umabot sa dibdib niya. Meron pa nito sa bandang may puso niya. Hindi lang yun. Masakit ang parte ng katawan niya na matatagpuan sa pagitan ng kanyang mga hita. Magaito at paniguradong namumula. Napatunayan niya na yon nang bahagyang salitin niya ng palad at maramdamang humapdi ito. It's not a dream, Althea. For heaven's sake. Pumanaog na ng kama si Althea. Baka sa mukha niyang pamumula nito. Pinadyak-padyak niya pang paa sa sahig na pinaghalong inis at hiya sa sarili. Dapat hindi na nangyari yun sa kanila. Dapat hindi siya pumayag dahil alam niya sa sarili niyang hindi na rin naman magtatagal na magkasama sila sa isang bahay. Matatapos na. What are you thinking, Althea? Dapat hindi ka pumayag na gamitin ka niya. Dapat nanlaban ka. Kastigo niya sa sarili. Muling naupo sa kama niya. Mahina siyang umirit nang maalalang naging gaganapan. Sinabunutan na niyang ulo niya. Anong mukhang iharap mo sa kanya? Baka isipin nun easy to get ka na naman. Tapos ulitin na naman yung ginawa niya dati sa'yo. Diyos ko, Althea, napakagaga mo. Alam mong may Eleanor na rin siya. Hindi ka na talaga nagtino. Hinayaan mo talagang muli kanyang lawayan. Matapos ayusin ang mga kalat sa loob ng silid ni Althea, ay sarili naman niyang hinarap niya. Naligo siya at pinilit na ikalma ang sarili. Walang patid kasi ang pagbabalik na mga nangyari sa kanilang pagitan ni Renz habang naliligo siya. Tipong kahit saang parte ng banyo ay nakikita niyang asawa kahit saglit lang naman ito doon. Rumihistro ng ibang hiya niya para sa sarili. Ngayon lang naman siya nahiya, siguro dahil sa ginawa niyang malayang pagpapaubaya kagabi. Pumnaog na siya sa kusina at nagpanggap na parang walang anumang nangyari. Hindi na nagtaka ang mga sumalubong sa kanyang maid. Tanghali na yon kung kaya naman hindi na siya makakapasok sa trabaho kahit papilitin niya at magmadali siya. Panay ang lihim ng mga sulyap ng mga maid sa kanya habang mag-isa siyang kumakain sa dining table. Marahil ay nagtatakang mga ito kung anong ginagawa niya doon gayong weekdays yun at alam nilang laging may trabaho siya. Medyo nailing siya, naisip na baka may iba silang nalalaman sa kanya o hindi kaya naman inarinig nila ang ginagawa nila na Renz kagabi. Bagay na napaka-imposibleng mangyari. Sinigurado naman niyang wala rin silang makikita sa kanyang kakaiba kahit ni isang love mark na ginawa sa kanya ni Renz. Hindi niya maalala kung paano niya yung ginawa ang mag-iwan ng mapupulang bakas sa kanyang makinis na balat. May gusto ba kayong sabihin sa akin? Kanina pa kasi kayo nananantyang mga tingin niyo. Hindi nakatiis ay tanong na ni Althea. Sinipat niya pang mga maid na paninantingin sa kanya. Mabilis silang nag-iwas ng tingin na parang napaso. Ganon na lang ang paulit-ulit na iling. Sige na, wag na kayong mahiya. Ano ba yon? Friendly na ngumiti pa si Althea. Siniguradong hindi siya lalabas na mukhang masungit sa kanila. Wala naman po, Mrs. Almeida. Nakakapanibago lang na nandito kayo ngayong weekdays. Dama niya nagsisinungaling lang ang mga ito. Panay din kasi ang palitan nila ng lihim na tingin ng mga kasamahan. Parang nagsesenyasan sila at nagtuturoan kung sinong magsasalita at magsasabi ng problema sa kanila. Sige na, huwag na kayong mahiya. Ano ba yon? May problema ba? May kailangan kayo? Sabihin niyo na sa akin at bigyan natin ng solusyon. Walang ano-ano'y pumasok sa pinto ng kusinang isang kasamahan nilang maid. Pakiwari ni Althea, yun ang problema ng mga maid na pinag-uusapan kanina. Dala nitong isang bouquet ng favorite niyang red roses. Dati kapag binibigyan siya ni Renz nito'y madalas niyang itinatapon yon. At kuminsan pa nasabihan nilang mga maid na wag nang paabutin sa kanya. Ngunit para sa araw na yun ay mukhang hindi niya gagawing magtapon at magsayang ng bulaklak. Kiniliti na ang tangkay ng puso ni Althea, ibang-iba ito sa mga nakaraang pabulaklak nito. Galing kay Renz? Naku, hindi po Mrs. Almeida. May nagdala lang po dito kanina, delivery mula sa kilalang flower shop. Napakunot ng noon ni Althea, binaba ng hawak na utensils upang harapin ng maid
na kaagad nang lumapit sa may pwesto niya. Delivery? Ang buong akala pa naman niya galing na kay Renz. Sayang lang kilig niya ng ilang minuto. Inabot na yun ng maid na kaagad naman niyang tinanggap. Napalitan ng pagkadismaya ang nararamdaman niyang kilig kanina nang mabasa sa note kung saan ito nanggaling. Kay Kenzo. Hi Althea, inaasahan ko na hindi ka magpapakita sa akin ngayong araw sa office. Sorry sa pagiging insensitive ko kagabi. Sumobra yata ako. Don't worry, take your time. Saka ka nilang bumalik ng trabaho kapag okay nang nararamdaman mo. At wala ka na sa aking malalang tampo. Kenzo. Manang Zenny, pakitapon na lang mamaya sa basurahan. Ayoko magdala ng kalat sa loob ng silid ko. Utos ni Althea matapos na lumukusin ang note at ibalik yun sa ibabaw ng bouquet. Nagpalitan na naman ng makahulugang mga tingin ang mga maid. Hindi yun mabasa ni Althea. Mrs. Almeda, kalaruhin ko lang po. Itatapon po ba o ilalagay namin sa flower vase? Itatapon. Tipid niya sagot na muling tinuloy ang naudlot na pagkain. Masusunod po Mrs. Almeda. Kuha na ng maid sa bouquet upang sundin ang inuutos niya dito. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik sa silid sa Althea, padapang humilata siya sa kama. Tamad na tamad ang katawan niya, mukhang lazy day niya ang araw na yon. Nang biglang maalala ang pinagsaluhan nilang init ni Renz, sa ibabaw nito na nagdaang gabi ay parang batang nahihiyang napatakip na siya na nagiinit niyang mukha. Humarap pa siya sa kabilang direksyon pero lalo niyang naalala ang mga kaganapan na para bang nakadikit na sa kanyang isipan. Nakakainis naman eh. Kisay-kisay ng katawan niya habang nakahiga na parang nakukuryente. Tumayo siya at lumabas ng silid upang tanggalin ang kakaibang pakiramdam niya. Panay ng paypay niya sa mukha gamit ang palad na para bang kapag ginawa niya ito'y instant na maglalahong mainit na tagpo na nakatatak na sa kanyang maruming utak. Diyos ko, Althea, linisin mo yung utak mo. Huwag mo nang balik-balikan yun. Ano ka bang babae ka? Para mabaling ang atensyon ay pinili na lang ni Althea na tawagan si Roland. Si Roland na sobrang nagtataka kung bakit tinawagan siya ni Althea. Himala, ano nakain mo't may oras kaya tang makipag-usap sa ganitong pagkakataon? Hindi ako pumasok. Wow, bago ata yon. Bakit naman? Wala lang, gusto ko lang mag-absent. Hindi nga. May away ba kayo ni Kenzo? Anong nangyari? Spill it to me, Althea. Wala nga, Roland. Ang kulit mo naman. Bawal ba ako magpahinga? Ngayon lang naman ako hindi pumasok since ma-hire ako. Kilala kita, Althea. Hindi ganyan ang mindset mo. Gusto mo palagi kang okupado. Masisisi mo ba ako? Ang akala ni Althea na matatanggal ang pagkabagot kapag kausap niyang kaibigan. Kabaliktaran ang nangyari. Kinulit siya nito ng kinulit hanggang sa napilitan siyang ibaba ng tawag. Literal na lumabas siya ng bahay. Naglakad-lakad sa harapang kalsada habang patingin-tingin sa mabibilang lang ng mga sasakyang nakatira sa mga karatig streets. Parang nanalo sa loto ang ngiting-ngiting ni Renz habang nasa loob na opisina. Tanghali na yun at ilang oras na siyang naroon pero fresh na fresh pa rin ang itsura. Walang stress, walang problema. Parang bagong ligot labas ng banyo. Hinaplos niyang baba bago siya tumingala sa kisame. Hindi maitagong saya sa kanyang mga mata at ngiting nakapagkit sa labi. Ilang beses niyang inikot-ikot ang swivel chair matapos na pahapyaw na haplusin ng kanyang buhok. Parang bagong labas ako sa mundo. Tipong walang ibang iniisip, hindi niya makalimutan ang mainit na mga sandali kagabi na nangyari sa pagitan nilang mag-asawa. Ilang beses niyang binasa ng laway ang labi gamit ang dila kapag dakay kinagat-kagat na niya yun ng marahan. Ni sa hinagap ay never niyang na-imagine na muli pang matitikman ng asawa. At ang pagniniig nilang iyon ay ibang-iba sa mga nakaraang pagsasalo nila sa kama. Sobrang init ni Althea na tila ba wala siyang kawalat ibang magagawa kung hindi ang sabayan itong lumagablab at patuloy na mangalit. Ang ningas ng sinindihang makamundong apoy sa katawan. Sir Renz, pinapatawag niyo raw po ako? Kinailangan pang tapikin ni Britney ang amo sa isa nitong balikat upang makuha ang atensyon ng lalaki na tila ba sa mga oras na yun ay tumawid at nasa ibang dimensyon ng mundo. Napakurap-kurap nito nang makitang sekretary na sa gilid niya at matamang naghihintay. Tumikim si Renz. At napaayos na ng upo. Sa sobrang kalutangan at kagustuhan sa pababalik tanaw niya sa mga nangyari, hindi niya namalaya na nasa loob na pala ng opisina si Britney. Biglang sumeryosong mukha niya, bagay na hindi nakaligtas sa mga mata ng sekretary na matamang tumititig na sa kanya. Yes, Britney. May nangyari ba sa inyong kakaiba, sir?
Ibang-ibang aura mo ngayon ha. Huhulaan ko, medyo nagiging okay na ba kayo ni Mrs. Almeda? Hindi na ba matutuloy ang napipintong hiwalayan? Hindi sumagot si Renz. Inabala niya sarili sa kaharap ng folder na kailangang basahin at lagdaan niya. Ayaw niya sagutin kahit na isa sa mga tanong ng sekretary niya. Basta ayaw niya. Bakit niyo nga po pala ako pinapunta dito, sir? Biglang naging alistong utak ni Renz sa dahilan. Ah, yes, Britney. May kailangan ako sa'yo. Maaari mo bang i-check ang details kung nagkakasama at nakikita si Eleanor at Mr. Domingo Mondragon? Saglit ng tahimik si Britney. Para siyang nabingi sa sinabing pangalan ng kanyang amo. Wait sir, sino po ulit? Si Mr. Mondragon at ang mistress mo, si Miss Eleanor po ba? Oo, alamin mo ang lahat ng details sa kanila. Sir, pwede po ba ako magtanong kung bakit? Hindi yung sinagot ni Renz. Kung tamang hula ko, pinagdududahan mo po ba si Miss Eleanor na nakipagkita sa kanya or may iba kang dahilan? Papasana kasing ama ni Miss Eleanor si Mr. Mondragon. Sa tingin niyo po ba papatulan siya ni Miss Eleanor na maging ano? Hindi yan malabo. Gawin mo na lang ng tahimik ang pinapagawa ko sa'yo. Huwag nang maraming tanong. Sige na, labas na Britney. Sige po sir. Kaninang umaga pagising ni Renz ay may anonymous email na nagsend sa kanya na picture ni na Eleanor at Domingo na magkasama. Hindi niya batid kung anong purpose noon. Subalit pinacheck niya pa rin yan kung edited. Ayaw niyang mahulog sa patibong na kaaway. Totoong kuha ang larawan at may date and time pang nakalagay doon. Hindi na niya hinalungkat kung sino nagpadala. Ang mahalagay may hint siya sa ginagawa ni Eleanor sa likod niya. Tama lang talaga na manabang siya dito, lalo na kung totoong may namamagitan sa kanila ng matandang businessman. Blessing in disguise na rin siguro yon at dahilan para i-dispatcha ang babae. Tungkol naman sa bata, willing siyang kilalanin ito at bigyan ng karapatan sa man at ipagamit niyang apelyido kung kinakailangan. Ingat ka Britney. Nang araw ding iyon ay nakuha niya rin sa mga details na pinakahihintay niya. After lunch nang banggitin ni Britney ang tungkol doon. Ayon sa source ko, sir, never na nagkita silang magkasama. Simula ng secretary, matamang nakikinig lang doon sa Renz. Mukha rin na hindi magkakilalan dalawa. Pero nang i-check ko yung mga lugar na madalas nilang puntahan, parehong naroon na sila at the same day at the same time. Pero uulitin ko po sir, walang magkakapagsabi na magkasama sila. Maaari naman coincidence lang ang lahat. Bukod kasi doon, wala nang ibang nagkoconnect sa kanila. Hindi nagkomento sa Renz. Imposible na magsinungaling ang nakausap niyang tumingin sa picture para sabihin hindi yan edited. Magaling ang taong yun sa larangang yun. Sigurado ka na tamang nakuha mong details, Britney? Opo sir, kailan po ba ako nagkamali? Binuksan na rin ang screen ng computer, hinalughog ang safe picture at pinakita dito. How about this? Natutup ni Brit ang bibig sa gulat. Sabi na niya may ibang ibig sabihin ang pinapagawa nito. Hindi to basta mag-uutos ora-orada at walang basehan. Pinacheck ko sa expert, hindi siya edited. Ibig sabihin tunay. Hindi ko po alam sir, pero ipapa-verify ko po ulit. Baka nagkamali lang ang source ko, kaya wala siyang nahanap kahit ni isang butas. Wag na, hayaan mo na lang. Ang mabuting gawin mo, pabantayan ng kilos ni Domingo. Ako nang bahala kay Eleanor. Kung sakaling niloko niya ako at nakipagkita siya kay Domingo sa ibang dahilan, malilintikan siya sa akin. Ako po talaga. Sige po sir, ako na pong bahala. Ano kayong malalaman na rin sa ginagawa niyang pag-iimbestiga kay Eleanor at Domingo? Malaman na kaya niya pinagtataksilan din siya ng babaeng pinalit niya kay Althea? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.